Magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Purihin po ang Lord, my Redeemer lives. Amen. Ang ating pong Panginoon ay tunay na buhay. At tayo din po ay mga buhay. Amen. Palain po ang ating Panginoon. At patuloy po tayong mag-aaral sa gabing ito. Dito po sa ating pinag-aaralan na libro ng Matthew. Let's pray. Ama, nagpupuri at dinadakila namin ang inyong pangalan, O Lord God. Nagpapakumbaba po kami, nagpapasalamat kami, O God, na minsan pa kami, O Diyos, ay binigyan nyo ng pagkakataon na marinig ang inyo pong mga salita, O Lord God. Father, salamat sa kalayaan at dalangin po namin na patuloy ka po, Panginoong tunay na magbigay sa amin ng pangunawa. Help us, O Lord God, to open our hearts and mind and let your word sink to our heart, Panginoon, upang ito'y aming may pamuhay, O Diyos. Maraming salamat dahil tunay nga po, O Diyos, nandyan kayo lagi upang mag-encourage sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So dito po tayo sa dulo ng chapter 22 ng libro ng Matthew at pinag-aaralan pa rin po natin yung mga araw ng ating Panginoong Jesus, mga huling araw ng ating Panginoong Jesus na nilagi niya before the crucifixion, no? So, alam natin, nakakatuwa lang ang ating Lord. Kaya nga sabi ng Bible, we have to make Him our model, fixing unto Jesus the author and the finisher of our faith. Kasi nakikita po natin siya na kahit alam niya na mayroon pong mangyayaring napakasakit sa kanya physically bilang isa pong tao, at higit sa lahat, yung separation niya, the moment na siya po ay ma-crucify with the Father, no? Sa moment na yon that He will be separated from the Father because He will carry our sins. So, talagang kung tayo po yun, mga kapatid, baka hindi na tayo magsalita. Baka umiyak na lang tayo ng umiyak at isipin natin na paano yan, masakit yung magpamapa ako sa cross. Because Jesus knows everything. Jesus knew na siya po ay ipapako, siya po ay itataksil ng mga tao, no? At sasabihan siya na crucify Him. Na mangyayari ito sa kanya. Sabi nga ng Bible, He came to this world, but this world, He came to His own, but His own received Him not. Noon talagang, ang sakit lang noon. Tayo nga na hindi naman natin mundo ito, hindi tayo yung creator ng mga buhay ng mga tao, nasasaktan tayo whenever people are rejecting us. Whenever pinipili ng ibang tao, no, yung iba kesa sa atin. So how much more yung ating pong Lord, but He endure everything for our sake, sa ating pong pagliligtas. At nakakatuwa po na sa ating pong mga buhay, mga kapatid, ano man po yung circumstances, magpatuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Tingnan nyo si Jesus. He will be crucified, pero nagbabahagi pa rin siya. He redeemed the time. No? Wala po siyang sinayang na mga pagkakataon. So, ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, ang title po. Kaya po ako nagbibigay ng title para po malala natin yung ating pinag-aralan. Kasi yung title, ito po yung magpapaalala sa atin kung ano yung text. No? So, yung title po natin is The Unbeatable King. So, yung hindi natatalo na hari. At alam naman natin, di ba, na si Jesus talaga is a victorious King. That's why tayo po na mga niligtas sa pamamagitan ni Kristo is also victorious. Amen? Each one of us is victorious kasi ang ating Panginoon is a victorious King. At sabi po dito, mag-uumpisa po tayo from verse 34. Ang sabi po dito, but when the Pharisees heard that He had silenced the Sadducees with His reply, they met together to question Him again. So, ito pong mga event na to ay
nangyari, kaya po sinasabi dito, mga Pariseo, kasi di ba yung last na nagtanong sa kanya, yung mga Saduceo, tinanong ng mga Sadducees, kung kanino mapupunta yung babaeng napangasawa niya lahat ng magkakapatid. Parang ang saklap naman no na habang napapangasawa mo yung pangatlo na sa magkakapatid, sabihin, "Oy, brother, mamamatay ka din." Kasi namatay na yung mga kapatid mo. Tapos pagkamatay ng pangatlo, sabi na nga, mamamatay yung pangatlo. Ikaw din, pang-apat, mamamatay ka din na hanggang sa naubos. Siguro parang yung babae, just imagine kung totoo yun, yung babae na yun ay talagang, naano din siya, nakaranas din po siya ng mga ridicule mula dun sa mga tao. Sa nangyari niya, just imagine lahat ng mga inasawa niya na buong magkakapatid, namatay lahat, ang saklap. Wala man lang na naging tagapagmana, no? Kasi kung mayroong tagapagmana, hindi na siya lilipat sa ibang kapatid. Wala man lang naging anak itong babae na ito, no? So, yun po yung kanilang question, and we know that Jesus told them na hindi na mag-aasawa sa langit. So, wag nyo nang problemahin kung sinong mapapangasawa niya sa langit dahil hindi na doon mag-aasawa. So, na tumigil, no, sinabi doon sa atin na hindi na nagtanong yung mga Saduceo. And as we open our text dito nga sa verse 34, sabi, yung mga Pariseo naman, hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos magtanong uli, sabi dito, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees with his reply, they met together to question him again. So dito, usually, ito pong mga Sadduceo at mga Pariseo po, ay hindi po sila talaga nagkakasundo sa maraming bagay. At isa doon ang kanilang pananampalataya. Kasi nga itong mga Sadduceo, hindi po sila naniniwala doon sa resurrection. At ang mga Pariseo ay naniniwala. So mayroon po silang pagkakakontra ng konti. Pero pagdating sa pakikipaglaban kay Jesus, nagkakaisa sila. Dito, nagkaisa sila uli at nagtanong kay Jesus. At sabi dito, one of them, an expert in religious law. So kumuha sila mula dun sa grupo nila ng isang expert. Sabi ng ibang translation, lawyer siya. Lawyer ng religious law, tried to trap him with this question. So hindi lang, kumbaga, di ba, kung lawyer po ang ating makakadiskusyon, sa law, syempre marami siyang idea tungkol doon, marami siyang isasagot. So, sabi nila, ikaw na nga, ikaw naman ang lawyer, ikaw na magtanong kay Jesus. Ikaw na para matrap natin siya, para magawan natin siya ng way para siya ay makrucify. Pero alam natin, paalala po sa atin na sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang sa kanyang salita in the book of John na no one can take his life unless he will lay down his life. No? So, kahit na anong klaseng idea ng mga tao, at alam natin from the very beginning of the ministry of the Lord Jesus, binalakan na siyang ipapatay ng mga taong ito, pero hindi sila nagtagumpay. At sa mga panahong ito, in the last day ng week, or yung Friday, magtatagumpay sila, akala nila nagtagumpay sila, but si Jesus mismo ang naglay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat na magtitiwala sa kanya. So, it's not their victory, it's not because nanalo na sila, kundi dahil ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay, dahil para doon pumunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa. So, ang question, sabi dito, teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? So, ano ba yung pinaka-importante sa law ni Moses? So, we will think that it is only the 10 commandments. Pero di ba, as we study, mayroon po silang 600. 300 plus yung positive, 300 plus yung negative, 200 plus yung positive. So, ganun po yung kanilang law. Kadami yung mga commandments. So, kung yun ang tinatanong nila, saan doon ang pinakamahalaga?
Di ba? Yung pang 600 ba? O yung pang 600 plus na law? No? Saan ba doon? Jesus replied, sabi dito, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." So sinabi ng Panginoong Jesus, this is the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind. Talagang kung makikita natin dito sa sinasabi ng Panginoong Jesus, lahat-lahat, di po ba? Lahat-lahat na yung pag magmahal tayo sa Diyos, buong puso. Buong puso, at syempre kung buong puso nating minamahal ang Diyos, hindi po pwedeng hindi buong kaluluwa yan at buong pag-iisip. Kasama yon, kasi hindi mo po pwedeng sabihin na minamahal ko naman talaga ang Lord. Kaya nga po tayong mga tao, we are limited in the things that we are doing for the Lord. Bakit? Kasi yung pagmamahal natin mababaw. Kung gaano kababaw yung pagmamahal natin sa Panginoon, kung gaano kalalim ang pagmamahal natin sa Lord, yun lamang po yung may bibigay natin. We cannot give more than how we love the Lord. We cannot give more than that. Kasi, di ba yun na yung sukatan mo. Mahal ko ang Diyos. Pag sinabing mahal mo ba ang Diyos? Mahal ko naman ang Lord. So hanggang saan ang pagmamahal mo? Ano ba yung kaya mong i-offer? Minsan sinasabi natin, ang buhay natin. So if we are going to offer our life, dapat buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo, ibibigay mo sa Panginoon. And most of us, hindi naman yun ginagawa. Di ba? So, madali lang sa atin magsabi, buhay ko. Buhay ko. Pero we cannot really give. Kahit nga yung mga oras natin, konti lang yung para sa Lord, no? Sabi ni Jesus sa lawyer, this is the first and greatest commandment. So may pangalawa pa na great commandment, no? So ito po ay kinote ng Panginoong Hesus doon po sa libro ng Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sabi doon, "And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and your strength." No, so ganun po dapat natin mahalin ang ating Diyos, no? Ito po ay kinuman sa mga Israelita. So dito sa lawyer, sinasabi niya, ito ang dapat mong gawin. Are you loving your God with everything that is within you? No? Minsan, hindi natin din mapuri ang Panginoon because we are not loving the Lord with everything that is within us. No? So, sabi nga ng Psalms, let everything that is within me praise the Lord. Pero hindi natin yun magawa kasi not everything within us ay para sa Lord. Marami po tayong reservation sa heart natin. So, yun ang command ng Lord, love. Bago mo magawa yung mga ibang bagay, we have to have a genuine and pure love for our God. No? At kung di natin yun kaya, God is there. God is always willing to teach us how to do it and give us yung pong kalakasan. Sabi dito sa Exodus 20, verse 3-8, mga kapatid, kasi yung loving the Lord with all your heart, soul, and mind, it was summarized doon po sa binigay niyang 10 Commandments. No? This is the summary of the 10 Commandments. Basahin po natin yung 10 Commandments. Sabi dito, you must not have any other God but me. So, unang command niya, sabi niya, sa verse 3, you must not have any other God but me. So, when you love the Lord with all your heart, soul, and mind, dapat wala kang ibang Diyos. Kahit ang sarili natin, hindi po dapat natin gawing Diyos, no? You must not love any other God but me. Sabi niya, you must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or in the earth or in the sea. So, hindi rin po tayo mag-create ng kahit na anong klaseng image kasi ang minamahal natin ang Diyos. So, kung ikaw po ay may asawa, di po ba? Kung maglalagay ka ng ibang picture sa wallet mo, maliban dun sa asawa mo,
Nasasabihin mo, ay ito, lover ko din to. At makikita yon ng asawa mo, pwede ba yon? Di ba? Hindi, syempre, yung asawa magsiselos kasi pag-aari ka niya eh. God has commanded that whoever is married ay para ka na dun sa asawa mo. So kung mayroon kang ibang picture dyan, magsiselos ang asawa mo. So ganun din ang Lord. And isa pa mga kapatid sa ating Diyos, we cannot make any image in the likeness of God. Why? Hindi natin kayang arukin ang Diyos. Hindi natin siya mauunawaan. Hindi natin siya kayang ililok sa kahit na anong klaseng mga paglililok para sabihin natin, this is the picture of God. Kaya ako dito nananalangin kasi picture ni Lord yan. Minsan pagka dun sa mga images, pag tinanong mo yung mga tao, bakit may ganyan ka? Sabihin nila, it is to remind me of God. Ang saklap naman kasi, paano kung wala ka dun sa bahay? Hindi mo kaharap yung picture na yon. Nag-iisa ka. Or di kaya, nasa lugar ka na wala kang choice na makaharap sa mga ganon. Ibig sabihin, hindi mo na maaalala ang Diyos. Di po ba? Hindi mo na maalala ang Lord kasi wala kang nakikitang picture. So sa atin na pagka ang tao ay nagmamahal, ang isang tao na nagmamahal, kahit wala dyan yung minamahal mo, alam mo yung picture niya. Alam mo yung itsura mo, ang itsura niya, at naaalala mo siya. Di po ba? So ganun yung Lord natin. As we love the Lord, kahit dun sa ating mga panalangin, sa ating mga desire, hindi natin makakalimutan ng Lord. We cannot go to an image at sabihin natin, okay, ikaw na yung Diyos ko. Diba? Kaya naalala ko lang yung pinuntahan naming museum, no? Kasi may God, local God, personal God, ganon. Really, basta iba't ibang klase, no? Mayroon pong tribal God. Kumbaga, bawat grupo may God, mayroon ka ring personal God. Yung parang ganon, yung iba yung God ng pangkaramihan, iba yung para sa sarili mo. No? So, pag ganon po, paano yun? Di ang dami-dami mong kailangang alalahanin at konsultahin. At salamat sa Panginoon because He presented Himself to us. Sabi niya, you must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Ganun pala. Pag ibibigay natin ang pagmamahal natin sa Diyos, we will not give our affection to any other God. Kahit pa sabihin natin, hindi naman nagrereklamo yung Diyos-Diyosan ko eh. Kahit wala naman akong gawin sa Kanya, basta, alam mo yon, nandyan lang siya. Ang totoo ko talagang sinasamba yung Diyos ng Israel. Hindi pwede, sabi niya, huwag kang gagawa ng mga ganon. So if we are going to give our affection with all our heart, mind, and soul, hindi po natin ito ibibigay sa iba. Sa Diyos lang. Sabi dito, I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Even children in the third and fourth generations of those who reject me. But I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commandments. Nakakatuwa, no? Kasi sa pagpapaalala ng Diyos na mahalin niyo ako ng buong puso, buhay at kaluluwa niyo, alam niyo, sabi niya, I will be faithful to your generation. 1,000 generation. Pero pag pinagtaksilan niyo ako, if you are going to worship other God, magiging kalaban ako up to 4th generation. Alam niyo yung grace ng God napakalaki. No, hindi niya binaliktad, hindi niya sinabi, okay, kakalabanin mo ako, 1,000 generation mo ang aking ipapahamak. Pero hindi, 4 generation lang, tapos 1,000 generation if we will love our God and give our affection to our God. No, nakakatuwa po mga kapatid. Sabi dito sa verse 7, you must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse His name.
So tayo po, sino po ba sa atin ang nagmahal na yung pangalan ng ating minamahal ay minumura-mura natin? Alam nyo yun, alam nyo yung lahat na ng masasama, gagawin natin dun sa pangalan ng minamahal natin. Sinasabi natin na, mahal na mahal kita, pero grabe, mumurahin mo lahat na ng masasamang salita, ibibigay mo sa Kanya. Diba? So, ganon din ang paalala ng Diyos. Bilang mahal nyo ako, bilang ako ang Diyos nyo, na minamahal nyo with all your heart, mind, and soul, sabi niya, do not misuse my name. Huwag yung sasabihin mo dun sa chismisan mo lang, oh, testigo si Lord. Nandyan naman si Lord, hindi natutulog. Testigo siya. Di ba kahit mayroon pong mga mali sa ating pong mga ginagawa or mga confession, sasabihin natin, si Lord, witness. It is misusing the name of the Lord, mga kapatid. Di ba? O di kaya minsan sinasabi natin, kinausap ako ng Lord, ganito yung sinabi niya, tapos magsasabi tayo ng mga prophecy natin. Sabihin natin, Sister Tess, ganito ang sinabi ng Lord tungkol sa'yo. Bakit hindi si Sister Tess ang kinausap? Bakit ikaw? Di ba? Kasi pareho naman kami. Pareho na lang naman kami nang nagligtas sa amin, si Jesus Christ. Bakit hindi siya ang kinausap? Alam niyo kung paano makipag-usap ang Lord, di ba, sa atin sa mga panahon na to? It is through the Word of God. Kaya kung magsasabi, kinausap ako ng Lord, Sister Tess, huwag ka munang magsisimba hanggang sa katapusan ng June. Kasi yun ang pakikipag-usap ng Lord. So, anong nakita natin doon na hindi tama? Yung pakikipag-usap ng Lord, pwede, pero saan siya nakipag-usap? Kasi mali yung revelation ng God sa Kanya. Dahil ang gusto ng Lord, sumunod tayo sa Kanya. Pero kung ang Kanyang sasabihin sa atin ay mali ayon sa kalooban ng Diyos, kahit pa sabihin, di po ba, ay delikado. Pero kung mali yun ayon sa kalooban ng Lord, mga kapatid, hindi po yun ang susundin natin. Susundin natin ang Diyos. Hindi natin sasabihin na, ay, kinukutuban ako eh. Kinukutuban ako, pinapaalalahanan ako ng Lord sa oras na to. Siguraduhin po natin that it is God. Kasi we are misusing the name of the Lord. No? Sa maraming bagay, mga kapatid, mangungutang tayo, gagamitin natin ang pangalan ng Diyos. Hindi po pwede yun. Kasi, di ba, hindi naman tayo inutusan ng Lord na mangutang ka dyan ngayon. No? Sabi dito, verse 8, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work, but the 7th day is a Sabbath day of rest, dedicated to the Lord your God. On that day, no one on your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servant, your livestock, and any foreigners living among you. Maliwanag di po ba, mga kapatid? Sinasabi dito, yung slaves nyo, pati yung mga hayop nyo, pagpahingahan nyo. Yung mga foreigner na naninirahan sa inyo, saan ba tayo doon nabibilang? Mga servant? At saka mga foreigner tayo na nakikipanirahan sa kanila. So, hindi tayo pinapayagan na magpahinga sa buong isang linggo na puro na lang sabihin, ay hindi, ayaw ko nang hindi nag-i-stay. Diba? Ayaw ko nang may pa-church. Gusto ko, dire-diretso. Naku mga kapatid, we can tell our employer dahil libro nila to, it is Exodus, libro na binigay sa kanila sa pamamagitan ni Moses, na si Moises ginagalang nila bilang isang rabay nila, no? Isang propeta, isang rabay, no? Isang, 'di ba pag sinabing rabay, he is the teacher. Siya po yung ginagalang nila kahit yung mga Israelitang hindi naman masyadong nagbabasa ng Tanakh nila. Pero sabihin mo, sabi doon sa Tanakh ninyo, pag sinabi, oy, Tanakh namin yun, oo nga, sa Tanakh nyo, sabi dito, magpahinga yung mga foreigner that lives among you. Magpahinga.
ang mga foreigner that lives among you, 6 days lang magtatrabaho. At ang isang araw ay para sa pagpapahinga, para sa Lord din. Nakakatuwa, no? Kasi ang isang araw, ibinibigay para sa pagpapahinga at para sa Lord. Nakakatuwa lang yun, mga kapatid, that we have to really give. Tayo nga po, mga guilty tayo dito beyond reasonable doubt kasi hindi natin naibibigay yung isang araw. Pero, pilitin natin na walang makahadlang na tayo po ay nagtitipon sa loob ng church upang pasalamatan ng Panginoon. Kasi di po ba, 6 days na nga tayo sinuplayan. Tapos sasabihin natin, hindi ako pinapayagan ng employer ko. Okay lang yun dun sa mga unbeliever. Pero tayong mga mananampalataya, dapat hindi tayo ganon. Pero alam nyo, napapatunayan naman natin yon pag nanandigan tayo, God is always making a way. We don't need to present this one. God always makes a way para tayo ay malayang makapunta sa church. Minsan kasi tayo na lang din ang nag-iipit sa sarili natin. Ay, stay ako, paistahin mo ako, amo. Paistahin mo ako ngayon. Ayaw kong lumabas, alam mo yon? Kasi pinipili natin, magkano ba yung stay 400? Magkano ba ang ibinigay sa iyo ng Lord? Di ba? Nakakasakit ng kalooban. Tayo dito sa church, we know the situation. Pero, nakakasakit ng kalooban that no matter how we encourage our brothers and sisters, na talagang mga bago lang sa Israel, na talagang ibigay nilang kanilang oras para sa Panginoon. Kasi ang totoo, kung ibibigay nila ang oras nila sa Panginoon, sila din naman po ang mapagpapala. Di po ba? Sabi niya dito, that is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. So pagsunod sa Panginoon, yung pong dapat nating gawin, if we really love the Lord, we have to obey the Lord. Wala pong nagmamahal na tahasang gumagawa ng kasalungat ng gusto ng minamahal niya. Kaya nga di po ba sa mag-asawa, if your husband or your wife ay mayroong mga gusto na hindi mo gusto, kung hindi mo naman yun ikamamatay, you have to yield with that. Kasi nga, you are already one. Magkaiba man kayo ng isip, ng katawan, pero magkaano kayo iisa na lang kayo, pinag-isa na kayo. Kaya ni-example natin ang mag-asawa kasi yun yung relationship na pinag-iisa. Yun yung relationship na pinag-iisa. So, pag kakayo ay mag-asawa na, ganon na, you have to yield, hindi mo gagawin yung mga dati mong ginagawa nung wala ka pang asawa. Gagawin mo ang mga bagay na pinagkakasunduan ninyo. Maliban na lang, kasi di ba kaya nga ang mga nag-aasawa, kaya ko sinasabing maliban na lang, dun sa pag sinabi sa iyo na huwag mong panampalatayahan si Jesus. Kaya nga po, ang nag-aasawa pinapaalalahanan na sa una pa lang, huwag kang makipamatok doon sa hindi mananampalataya. Kasi pag nag-asawa na kayo, there are things, many things that you have to yield with your partner. At wala ka ng choice. Kaya nga, dapat ang believer, hindi talaga pwedeng mag-asawa ng unbeliever. Kasi, either makikipag-away ka lagi sa asawa mo, or i-give in mo yung relationship mo sa Lord. No? At susuwayin mo ang Panginoon. So we have to obey, mga kapatid. We have to obey, we have to worship God only if we are loving God with all our heart, mind, and strength. No? Sabi dito sa verse 39 to 40, a second is equally important. Sabi dito, love your neighbor as yourself. So this is the second commandment, which, sabi ni Jesus, this is equally important, kagaya ng una. Diba? Nung una,
It is loving the Lord with all our life. Dito naman, sabi din dito, love the Lord your God as yourself. So, with all our life din yun. Because as yourself, sabi dito, the entire law and all the demands of the prophets are based on those two commandments. So, pag minamahal natin ang atin pong mga kapwa, ang sinabi dito, mga neighbor. For Israelite people, sino yung mga neighbor nila? Yung kapwa nila mga Israelita, they are their neighbor, no, mga kapatid. Mga kapwa nila, mga mananampalataya, mga kapwa natin mananampalataya. We have to love them as ourselves. Kaya nga masakit pag ini-encourage natin sila na mag-Bible study ka naman para lumalim ang pananampalataya mo. Hindi nila ginagawa. Hindi natin ginagawa, no? Pag sinabi natin, kapatid, uuwi ka, mag-church ka. Diba? Parang, hindi, pero maraming dahilan. Maraming mga dahilan. Alam nyo yun, mga kapatid. Napakasakit sa dibdib na makita na yung pagmamalasakit natin ay binabaliwala. Di ba kasi, they are like ourselves. Kung ano po yung gusto natin, na alam nating makakabuti naman sa kanila, ay parang sinasabi natin sa kuko natin, ay kukukuhan ko yung kuko ko, tapos pababayaan mo na lang hanggang sa sumakit na, dahil ayaw ng kuko mo magpakuko. So it will affect your whole body. Ano mga kapatid? Maapektuhan yung buong katawan mo dahil sa kuko mo na yon. Ganon din po sa ating mga kapwa. Sa ating mga kapwa mananampalataya. Ayaw magbago. Kahit anong sinasabi mo, kaya parang masakit na kuko yon. Masakit na ngipin. Alam niyo sino na dito nakaranas masaktan ng ngipin? Grabe. Ang sakit, di ba? Masakit yun. Kahit yung kuko talaga masakit. Alam niyo yung hindi magpakuko, alam niyo yung ingrown, di ba? Pag tumusok na yun doon, tapos pag kukukuhan mo siya, lalong sumasakit, kaya sinasabi mo, tsaka na lang. tsaka na lang kasi ang sakit-sakit talaga. Hindi ko talagang magalaw-galaw. So parang ganun din sa ating mga kapatid, yung mga matitigas na alam mo naman kung ano yung tama. Alam din naman nila kung ano yung tama eh. Di ba kasi, ano lang naman eh, abnormal lang naman ang hindi nakakaalam ng tama at mali. Tapos kung sinasabi naman natin Kristiyano tayo, alam naman natin yun na kailangan nating magsimba. Kailangan natin makipag-fellowship sa iba. Kasi para tayo maging malakas, para din yun sa atin. Ang iniisip kasi ng ibang mga believer, mga kapatid, pag pumupunta sa church, utang na loob ni pastora. Ay, nandito ka, nako. Utang na loob ko yon. Sabihin, pastora, nandito ako. Utang na loob ni pastora yon. Para din yun sa kanya. Para din yun sa atin. Hindi naman si pastora lahat ang tumatanggap ng blessing ng God. Pero pag manalangin tayo ng mga kailangan natin, grabe, ano? Isasama natin yung buong katawan ng iglesia para sa ating panalangin. Pero yung sakit ng kuko na ikaw yon, hindi ka nagpapakuko. Sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. Pero ganun pa man, we should love our neighbor as ourselves. Ano pa po bang magagawa natin? Patuloy lang natin silang palalahanan at ipanalangin. Tayo po ba, sino yung nagtiyaga sa atin? Ganun po ba tayo stubborn, kagaya ng mga kuko natin? Ganun po ba tayo stubborn na nagbigay tayo ng sakit sa ating pong mga kapwa, mga kapatid natin sa pananampalataya dahil gusto ka lang maakay sa Lord? Tandaan natin, it's for us, it's not for other. Kaya po tayo nasasaktan, mga kapatid, kung tayo yung nag-i-encourage
we have to always remember, nasasaktan tayo. Bakit tayo nasasaktan? Kasi mahal natin sila. At siguro, minsan, maging emotional tayo sa harapan nila. Sabihin natin, nakakasakit ka ng damdamin. Tingnan natin kung tumalab yun. Minsan ginagawa ko yun, pero hindi rin minsan tumatalab. Hindi talaga tumatalab, no? Kaya, ang sarap-sarap pong iwanan sana. Pero hindi pwede kasi part sila ng ating katawan. Di ba? Sabi po doon sa Leviticus, sabi doon, do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite. Yung mga neighbor, no? Sabi dito, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. So, ganun pa man, kahit gaano kasakit, sabi ng Lord, do not seek revenge, but love your neighbor as yourself. At sabi po doon sa Exodus, yung part nito, mga kapatid, loving your neighbor, ito po yung i-consider natin. No? Sabi dito, honor your father and mother. So yung mga father and mother natin, they are also our neighbor. Sabi dito, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. So loving other people is also included po dito yung ating mga magulang. Kaya nga wag nating pababayaan ang ating mga magulang. Kahit masakit na rin sa damdamin. Di po ba minsan, di mo na alam talaga ang idea na gagawin mo. Tapos pag napagsabihan mo, sila pa yung nasasaktan, di po ba? Alam niyo yun, ano po ba yung gagawin natin? Di iyak na lang din natin. Wala tayo pong magagawa na iba. Sabi nito, you must not murder. So kung ikaw pala ay nagmamahal sa kapwa, not to the point na ikaw ay papatay. Sabi ni Jesus, sabi sa kautusan, huwag kayong pumatay, pero kung nagagalit kayo, napupuot kayo sa iyong kapwa, ikaw ay pumapatay. Sabi dito, do not commit adultery. Pero anong sabi ni Jesus? Pagka ikaw ay tumingin ng malaswa sa lalaki o babae, no? Ikaw ay nagkakasala na ng adultery. So, wag tayong mga tumitingin ng malaswa. Siguro, habang nagtatagal tayo sa pananampalataya, wala naman na sigurong ganun. Aywan ko lang kung mayroon pa sa atin yung pagtingin mo sa isang oy, talaga, grabe. Yung, alam mo yun, iba na yung iniisip mo. So, ganun pala, yung mga ganung bagay, we are committing adultery. So, it's part, mga kapatid, of loving our neighbor. No? Sabi dito, you must not steal. If you love your neighbor, hindi mo siya pagnanakawan. Hindi mo siya pagnanakawan. Sabi dito, you must not testify falsely against your neighbor. So, minsan dito maraming nalalaglag. Nagte-testify ng hindi tama sa kanilang kapwa. No? Ipinapahamak yung iba for the sake ng kanilang safety. Ipapahamak yung ibang kapwa para sila ay maging right. Kahit sila sana ay wrong, pero ididiin nila yung iba para sila ay maabsuelto. So marami yan sa mundo natin. And I hope, tayo pong mga mananampalataya ay matututo tayo na hindi mag-testify. Alam nyo kasi, para sa iba, madali lang magsinungaling. Di po ba? Sana hindi po natin yun kinasasanayan. Kung minsan mayroon po tayong mga sinasabing white lies naman yun. Alam niyo kung ano po yung dapat nating gawin kung minsan nako-corner ka? Para magsabi, tapos dapat magsabi ka ng totoo kasi kung hindi ka magsasabi ng totoo, nagsisinungaling ka, di po ba? So kung nako-corner ka ng mga kapatid, shake it ka. Sabihin mo, I have the right to remain silent. Di ba? Bakit ba? Pipilitin niyo ako, I have the right to remain silent. Kesa ipapahamak mo yung kapwa mo, sabihin mo na lang. At di ba, igagalang naman nila yun. Igagalang nila yon. Kumuha ka ng abogado mo. No? Sabi dito, you must not covet your neighbor's house. You must not covet your neighbor's wife,
male or female servant, o ox or donkey, or anything else that belongs to your neighbor. So mga kapatid, lahat, pati yung damit ng neighbor mo, wag naman yung sabihin mo, ang ganda naman ng damit mo. Bagay din sa akin yan. O di tanungin mo kung saan niya binili para makabili ka. Sa susunod, pareho kayo ng damit. Di ba? Pwede naman. But we should not covet. No? Hindi po pwede yon. Kasi alam nyo, ang mga ibang tao, di po ba? Uy, yung neighbor ko, mayroong napuno ka ng inggit. Napuno ka ng inggit, siniraan mo na ng siniraan yung kapwa mo para makuha mo yung mayroon ang kapwa mo. So, mga kapatid, ito yung mga paalala sa atin doon sa sinabi ng Panginoong Jesus, no, na love your neighbor as yourself. And 41, sabi dito, then surrounded by the Pharisees. Si Jesus pinalibutan na ng mga Pharisees. Jesus asked them a question. What do you think about the Messiah? So si Jesus naman ngayon ang nagtanong, okay, nandito kayo, Fariseo, Saduceo, I will ask you about the Savior. Who is He? Sabi niya. They replied, He is the Son of David. So na-identify nila yung Messiah, si Christ, bilang anak ni David. Hindi nila sinasabi, ikaw si Kristo. Isa lang ang nag-confess nun, no? By the power of the Spirit of God, si Peter ang nag-confess nun. Sabi nila, yung Messiah ay anak ni David. Sabi ni Jesus, Jesus responded, then why does David, speaking under the inspiration of the Spirit, call the Messiah my Lord? For David said, the Lord said to my Lord, sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies beneath your feet. So sinasabi ni David, no, na sinabi ng aking Panginoon, the God the Father, sit at my right hand to the Son. Sabi niya, yung Lord ko, sinabi sa Lord ko. Sabi ni Jesus, bakit niya yun itatawagin? Di ba kung anak mo siya? Kung anak mo siya or wala pa siya doon, hindi mo siya pwedeng tawaging Lord. Pero yung propesya ni David dito, that Jesus was there already. Before pa si David ipinanganak, Jesus was there with the Father. No? Kaya sinasabi niya dito sa kanyang propesya about the Lord Jesus, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I will make your enemies your footstool. So, sinasabi ni David, Jesus is my Lord. And He was there, He is there, and He will always be there with the Father. Sabi dito, 45, since David called the Messiah my Lord, how can the Messiah be His son? Since David called the Messiah my Lord, how can the Messiah be His son? Di ba, paano naging anak ni David ang Messiah? Kung yun ay Lord na niya, paano niya masasabi na anak niya? Kasi kung anak ni David, wala pa sana doon yung Lord na tinatawag niya. Di ba? Pero ang nakalimutan, sabi dito sa verse 46, tapusin muna natin to, no one could answer him, and after that, no one dared to ask him any more question. So itong mga Pariseo, ang nakalimutan nila, that David is a deity. Siya po is divine. Hindi siya lang tao. Ang kanilang Messiah ay hindi lang isang tao, kundi ang kanilang Messiah or ang kanilang Kristo ay isa ding divine. So David is manggagaling kay David ang Messiah, pero dahil siya ay divine, kagaya ng sinasabi sa Galatians, before, sabi niya, at the proper time, God sent His Son through a woman, born of a woman, under the law. So bakit sinasabi yon? Sent His Son, ibig sabihin, pag sinisend, ibig sabihin, nandun na siya. Di ba? Tao na siya,
being na siya before pa siya sinend. Before pa siya isinilang, Jesus was already there. So because Jesus is a divine being, hindi lang siya tao. That's why He is the Lord of David, na kung saan manggagaling yung propesiya na manggagaling yung Messiah. So, ganito po mga kapatid. Tingnan po natin dito sa John 8:56 to 59. Sabi dito, "Your father Abraham rejoiced as he looked forward to my coming. He saw it and was glad." So ito pa, mayroon pa ditong isang argument. Si Abraham, mas matanda siya kaysa kay David, pero sabi ni Jesus, nung nakita ko ni Abraham, he was glad. Di ba? Sabi niya, he was glad. The people said, "You aren't even 50 years old. How can you say you have seen Abraham?" Sabi nito ni Jesus, Jesus answered, "I tell you the truth, before Abraham was even born, I am." So wala po tayong argument pagdating kay David, kasi before Abraham, nandun na si Jesus. Sabi niya, at that point they pick up stone to throw at him, because Jesus was hidden from them and left the temple. So, yung bagay na yun na sinasabi niya, before Abraham, I was there, kinainisan siya ng mga taong to. Kaya hindi po nila nakilala ang kanilang Messiah. Bakit? Dahil ang ine-expect nilang Messiah ay hindi Diyos. Ang ine-expect nilang Messiah ay isang tao lang din na pupunta sa lupa at paghaharian sila. Ipagtatanggol sila mula dun sa kanila pong nararanasan against the Roman Empire. Kung anong klaseng mga bagay ang nagpapahirap sa kanila. Yun lang ang iniisip nila, mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, before Abraham, I am. So yung Messiah natin, before anyone else, He is there. Sabi dito sa John 17:5, "Now, Father, bring me into the glory we shared before the world began." So nakita po natin dito, John 17:5, sinasabi po ni Jesus dito sa Ama, na we shared the glory before the world began. Before niya create ang daigdig, hindi lang sa panahon ni Abraham, kundi bago pa niya sinabi, "Let there be light." Jesus shared the glory with the Father because He is divine, mga kapatid. Kung minsan sinasabi nila, paano kaliligtas ni Jesus? Tao lang naman siya. Mga kapatid, tayo mga mananampalataya, we should always understand na ang ating Panginoon ay isang Diyos. Sabi niya dito, I share the glory with the Father before the world. Revelation 22:16. Balik tayo kay David. Sabi dito, I, Jesus, have sent my angel to give you this message for the churches. I am both the source of David and the heir to his throne. I am the bright morning star. So dito sinamarize niya yung sinasabi niya. Diba? Sabi niya, the source, I am the source, I am the root of David. And I am the heir to his throne. So sinasabi niya, si David, Diyos ako ni David, pero according to the prophecy, ang Messiah ay manggagaling kay David at ako ang magtutuloy ng kanyang kingdom which will last, which will never end, which will last forever. Ako yun. Yun yung Diyos na mayroon tayo, mga kapatid. Hindi po naunawaan nitong mga Pariseo, mga Saduceo, kung ano-anong tinatanong nila tungkol sa resurrection, tungkol sa mga batas. Ang pinakamahalaga, they have to recognize their Messiah. Di ba? Mas mahalaga yon na malaman nila kung sino dapat ang tagapagligtas at makilala nila, tanggapin nila. Minsan sa mundo natin, ang dami-dami ng mga arguments, ang dami-daming mga sinasamba, ang dami-daming sinasabi ng mga tao,
Pare-pareho lang yan, papunta din yan sa Diyos. Hindi, sabi ni Jesus, wala nang ibang daan. Ako lang. Ako na root ni David at ako na tagapagmana ni David. Root ni David because he is divine. Tagapagmana ni David according to the prophecy. Dahil sa pagkasilang ni Jesus, magiging manggagaling siya sa descendant ni David. So yung mga kapatid, we have to understand that. Tayong mga mananampalataya, wag natin yun kalimutan. Our Messiah is the root of David and the heir of David. So tayo po ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa patuloy na pagpapaalala niyo sa amin, O Lord God, ng aming pinanampalatayahan. Kayo, Panginoong Hesus, na nagligtas sa amin, ay tunay nga pong kayo ang totoong Messiah, ang totoong Kristo, ang totoong tagapagligtas na ipinadala ng Ama para sa amin. You are sent, O Lord Jesus, through under the law, Panginoon, para iligtas ninyo ang mga tao which are born under the law, Panginoon. Salamat sa pagliligtas, salamat sa paalala na ang aming pong pag-asa, ang aming pinanampalatayahang pag-asa, ang aming kaligtasan, Panginoon, ay tunay nga pong ginagalang ng langit, Panginoon, at ginagalang ng lahat ng authority because the prophecy about you, Lord Jesus, ay tunay na nagpapahayag kung sino po kayo. Salamat po, Lord God. Ang tunay nga po, Diyos, na dalangin namin, bigyan niyo po kami ng kalakasan up to the time, O Lord, na kami po ay haharap sa inyo at tunay, O Lord God, na makikita namin, mapagmamasdan namin ang inyo pong glory, O Lord God, sa kalangitan, O Lord Jesus. Salamat po, God, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.